Nung nakatayo ako sa naiya, dala ang maleta, tinawagan ako ni Luigi. Sabi niya, "Tay, nakaalis na kami." Pero ang mas masakit, narinig ko si Pia na humahagik-hik. Sa wakas, makakapagbakasyon din kami ng walang matandang ito. Grabe, ang hiya na idinulot nila. Ako ang nagbayad ng halos 150,000, nagbigay ng bahay. Pero sa kanila isa lang akong pabigat. Walang utang na loob, akala nila duwag ako. Akala nila wala akong magagawa. Pero hindi nila alam, hawak ko ang susi, ang trump card nila. Pagsisisihan nila ang pambabastos. Hindi lang pera ang babawiin ko. Kukunin ko ang dangal ko. Magiging leksyon ito sa kanila. Kaya makinig kayo. Kung naramdaman mo na ring pinagtaksilan ka, like and share mo to. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Nakatayo ako sa airport kasama ang mga maleta ko. Naghihintay kay Luigi, dala ang ticket para sa family vacation namin nang bigla siyang tumawag. "Tay, nakaalis na kami. Huwag ka na sumunod." Narinig ko si Pia, ang asawa niya, na humahagik-hik ng mahina sa telepono. Sa wakas, makakapagbakasyon din kami ng walang matandang ito. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa sakit ng loob at galit. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ko na pagsisisihan nila ito. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Nakatayo ako sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3. Ang terminal ay maingay, parang pugad ng bubuyog. Ang luma kong maleta, na ang hawakan ay makinis na sa katagalan, ay mabigat na nakasandal sa paanan ko. Ang hangin ay amoy sunog na kape mula sa isang kalapit na kiosk at isang garbled na boses ang pumutok sa loudspeaker, nag-aanunsyo ng isang flight papuntang Davao. Tiningnan ko ang relo ko, 9:17 AM. Dapat nandito na si Luigi ngayon, hawak ang mga tiket, handa na para sa family vacation namin sa Hawaii. Ang mga daliri ko ay kinakalampag ng kaba, sa telepono ko, ang screen ay blanko. Nasaan na siya? Ibinago ko ang bigat ko, ang sakit sa mga tuhod ko, na nagpapaalala sa akin ng aking 6-7 taon. Ang pulutong ay dumagsa sa paligid ko. Isang babaeng humihila ng isang toddler. Isang negosyanteng sumisigaw sa kanyang earpiece. Isang grupo ng mga teenager na nagtatawanan sa kanilang mga telepono. Sinuri ko ang kanilang mga mukha, hinahanap ang pamilyar na jawline ni Luigi, ang mabilis niyang lakad. Wala. Sumakit ang tiyan ko. Ngunit pinigilan ko ito. Siguro na traffic lang siya. O baka naman pinabagal siya ni Pia. Parati siyang nag-aayos ng kanyang makeup o kanyang mga outfit. Ang telepono ay umugong sa kamay ko. Matalim at biglaan. Ang pangalan ni Luigi ang sumindi sa screen. Nag-exhale ako, binaha ako ng ginhawa, at inilagay ito sa tainga ko. "O anak, nasaan ka?" Naghihintay ako sa check-in desks. Isang paghinto. Napakatagal. Pagkatapos ang boses niya, flat at malamig, ang pumutol sa linya. "Tay, nakaalis na kami. Huwag ka na sumunod." Ang hininga ko ay napatigil, parang may sumuntok sa akin sa dibdib. Ang ingay ng terminal ay kumupas. Ang mundo ay lumiit sa teleponong nakasandal sa tainga ko. "Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako sasama?" Ang boses ko ay pumiyok, nagkanulo sa akin. Hinawakan ko ang hawakan ng maleta. Ang balat ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng mga daliri ko. Isa pang paghinto. Pagkatapos ang boses ni Pia, mahina at nakakalason, ang dumulas sa likuran. "Sa wakas, makakapagbakasyon din kami ng walang matandang ito." Isang hagik-gik ang sumunod, matalim parang talim. Ang mga kamay ko ay nanginginig, muntik nang madulas ang telepono sa hawak ko. Ibinuka ko ang bibig ko para magsalita. Ngunit pinutol ako ni Luigi. "Tingnan mo, tay, mas mabuti ito. Pinapabagal mo lang kami. Mag-uusap kami pagbalik namin." Namatay ang linya. Nakatayo ako, nanlalamig. Ang telepono ay nakasandal pa rin sa tainga ko. Ang blanko nitong screen ay nakatingin pabalik sa akin. Ang terminal ay umalingaw-ngaw pabalik sa buhay. Mga anunsyo, mga yapak, tawanan, ngunit tila malayo, parang nasa ilalim ako ng tubig. Ang dibdib ko ay nasusunog, isang halo ng shock at galit. Nakasakay sila sa eroplano. Ang eroplanong binayaran ko, ang bakasyong plinano ko, hanggang sa huling detalye,
nangangarap ng mga sunlit beaches at ng bihirang ngiti ng anak ko. At iniwan nila ako, parang wala lang ako. Ang mga salita ni Pia ay umalingaw-ngaw sa bungo ko. Walang matandang ito. Pinilit ko ang mga binti ko na kumilos. Hila-hila ang maleta sa likuran ko. Ang mga gulong nito ay umalingaw-ngaw, isang nakakaawang tunog laban sa pinakintab na sahig. Naghiwalay ang mga tao sa paligid ko, ang kanilang mga mukha ay malabo. Dumaan ako sa coffee kiosk, ang amoy ngayon ay maasim sa ilong ko at nagtungo sa labasan. Ang mga daliri ko ay naghahanap sa bulsa ng coat ko, nadadama ang mga susi ng bahay na inilagay ko doon kaninang umaga. Malamig na metal, matibay at totoo. Hindi tulad ng mga pangako ng anak ko. Sa labas, matalas ang hangin. Ang lamig ng Abril ay tumatama sa jacket ko. Isang linya ng dilaw na taxi ang nakaidling sa curb. Ang kanilang mga driver ay nagkukwentuhan sa mga grupo. Nagtaas ako ng kamay at isa ang umalis, huminto sa tabi ko. Ang driver, isang payat na lalaki na may kulay abong balbas, ay tumalon palabas at kinuha ang maleta ko. Masamang umaga, tanong niya. Itinapon ang bag sa trunk. Hindi ako sumagot. Sumandal lang ako sa likurang upuan. Sumara ang pinto, sinilyuhan ako sa mahinang amoy ng pine air freshener. Ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin. Ang mga buko ay puti habang kinukuyom ko ang mga ito sa kandungan ko. Ang hagigik ni Pia ay naglaro ng paulit-ulit sa ulo ko. Bawat nota ay nagpapalakas sa apoy sa dibdib ko. Akala nila kaya nila akong ipahiya, itapon parang lumang coat, pero mali sila. Ang driver ay umakyat at sumulyap sa akin sa rearview mirror. Hoy buddy, okay ka lang? Saan tayo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang airport ay lumiliit sa likuran namin. Ang refleksyon ko ay kumikislap sa salamin. Gray hair, may guhit na mukha, mga mata na mas matigas kaysa kailanman kong nakita ang mga ito. Pagsisisihan nila ito. Lahat. Kailangan ko ng destinasyon, sabi ng driver. Ang boses niya ay magaan ngunit mausisa. Inalis ko ang pagkuyom ng mga kamao ko. Ang mga susi sa bulsa ko ay bumaba sa hita ko. Bahay, sabi ko. Ang boses ko ay mahina at matatag. Iuwi mo ako. Ang taxi ay umugong sa highway, ang ulan ay nag-iwan ng guhit sa mga bintana parang luha. Ang skyline ng Metro Manila ay malabo sa malayo, isang kulay abong smear laban sa langit ng Abril. Nakaupo ako sa likurang upuan, ang mga kamay ko ay mahigpit na nakatupi sa kandungan ko. Ang mga susi ng bahay sa bulsa ko ay nakadikit sa hita ko. Ang radyo ng driver ay nagpatugtog ng mahinang jazz tune, halos hindi naririnig sa ibabaw ng patak ng ulan at ang paminsan-minsang squeak ng wipers. Ang hangin ay amoy lumang balat at mahinang amoy sigarilyo na nakakapit sa mga upuan. Tinitigan ko ang tubig na dumudulas pababa sa salamin. Ang isip ko ay nagre-replay sa boses ni Luigi. Hindi ka sasama. Hoy, sigurado ka bang okay ka dyan sa likod? Ang boses ng driver ay pumasok, mainit ngunit maingat. Sumulyap ako sa rear view mirror, nahuli ang mga mata niya, kayumanggi, may guhit ng pag-aalala, na framed ng isang shock ng silver hair. Ang name tag niya ay nakasabit sa isang kupas na jacket, Mang Ben. Ayos lang. Bulong ko. Ang boses ko ay mas magaspang kaysa sa ibig kong sabihin. Ayaw kong magsalita. Hindi sa kanya, hindi sa kahit sino. Ngunit si Mang Ben ay hindi ang uri ng magpapalipas ng katahimikan. Mahabang araw, Ang mga airport ay parang madhouse sa oras na ito ng taon. Tumawa siya. Inayos ang hawak niya sa manibela. Naghahatid ng mga tao, kumukuha sa kanila. Naaalala ko ang mga anak ko. Alam mo, matanda na sila ngayon, nakakalat sa buong bansa. May pamilya ka bang naghihintay sa bahay? Ang pangako ay humigpit, pamilya. Ang salita ay nanakit, matalim parang sariwang hiwa. Naalala ko ang malamig na tono ni Luigi, ang mapanuksong hagik-gik ni Pia. Ang mga daliri ko ay yumukod sa paligid ng mga susi sa bulsa ko, ang mga gilid nito ay kumagat sa palad ko. Parang ganoon, sabi ko. Nakatingin sa labas ng bintana. Hindi nagpilit si Mang Ben, ngunit ang tanong niya ay nakabitin sa hangin, nagpapaalala ng mga alaala na ayaw ko. Si Luigi noong 20, ang mga mata niya ay maliwanag habang inabot ko sa kanya ang mga susi sa una niyang kotse,
na binili gamit ang mga overtime checks ko. Ang paraan ng pagngiti niya, nangangako na gagawin niya akong ipagmamalaki. O ang araw na binayaran ko ang kasal nila, nanonood kay Pia na dumausdos sa pasilyo sa isang damit na mas mahal pa kaysa sa isang buwan kong pensyon. Halos hindi siya nagpasalamat. Ang ngiti niya ay masikip habang bumubulong kay Luigi tungkol sa bold-fashioned venue. Ang bahay ko, ang isa na tinirhan nila, rent-free, ay old-fashioned din, ayon sa kanya. Narinig ko siyang sinabi ito noong nakaraang buwan. Ang boses niya ay tumutulo sa paghamak habang nakatayo sa kusina ko, humihigop ng kape ko. Umusog ako sa upuan, ang balat ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ko. Ang ulan ay mas mabigat na ngayon, umaalingaw-ngaw laban sa bubong. Naalala ko ang lahat ng ibinigay ko sa kanila. College tuition, pag-aayos ng kotse, ang down payment para sa honeymoon nila. At para saan? Para iwanan nila ako sa isang airport. Tumatawa parang ako ay isang pabigat na sa wakas ay inalis nila. Naramdaman mo na ba na parang sobra ang ibinigay mo? Ang mga salita ay dumulas palabas bago ko ito mapigilan, mahina at hilaw. Sumulyap pabalik si Mang Ben, ang noo niya ay kumukulubot. Sa pamilya? Diyos ko, palagi. Ibinigay ko sa anak ko ang lumakong truck nang lumipat siya sa Cebu. Ibinenta niya ito pagkatapos ng isang buwan. Hindi man lang sinabi sa akin. Umiling siya, ngunit ang tono niya ay nanatiling magaan. Ngunit ganyan yan, di ba? Nagbibigay ka kasi mahal mo. Hindi laging bumabalik ang pagmamahal sa paraang inaasahan mo. Tumango ako, masikip ang lalamunan ko. Pag-ibig, mahal ko si Luigi ng labis. Kahit na nagsimula siyang lumayo, ang mga tawag niya ay naging mas maikli. Ang mga pagbisita niya ay bihira. Sinabi ko sa sarili ko na buhay lang, kasal, trabaho, si Pia. Ngunit ngayon nakikita ko ito ng malinaw. Bawat sakripisyo, bawat piso ay naging lubid na ginamit nila para itali ako, para panatilihin akong kapakipakinabang hanggang hindi na nila ako kailangan. Ang taxi ay bumagal, lumiko sa neighborhood ko. Ang mga bahay dito ay malinis, ang kanilang mga lawn ay clipped, ngunit ang pamilyaridad ay tila walang laman. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana. Ang salamin ay malamig laban sa temple ko. Ang boses ni Pia ay umalingaw-ngaw ulit. Walang matandang ito. Ang dibdib ko ay nasusunog. Ngunit sa ilalim ng sakit may ibang gumalaw. May matigas at hindi sumusuko, parang mga susi sa kamay ko. Pagsisisihan nila ito. Huminto si Mang Ben sa bahay ko. Ang mga gulong ay umaalingaw-ngaw sa basa na gravel drive. Ang dalawang palapag na bahay ay nakaharap. Ang puting pintura nito ay natutuklap sa mga gilid. Ang front porch ay nakasandal sa ilalim ng taon ng pagpapabaya. Ang bahay ko, ang life's work ko. At akala nila, kaya nila itong kunin sa akin. Home sweet home, sabi ni Mang Ben. Bumaling sa akin. $850. Inabot ko sa kanya ang isang lukot na 1,000. Iwinagayway ang change. Sa iyo na, sabi ko. Ang boses ko ay mas matatag na ngayon. Lumabas ako, ang ulan ay bumasa sa coat ko at kinuha ang maleta ko mula sa trunk. Ang makina ng taxi ay naka-idling habang nakatayo ako doon, nakatingin sa front door. Ang mga daliri ko ay sumara sa paligid ng mga susi. Ang bigat nito ay grounding sa akin. Sumulyap sa akin si Mang Ben mula sa bintana. Mag-ingat ka. Sige, family stuff. Hindi iyan kasing sama ng tingin. Hindi ako sumagot, nagbigay lang ng isang curt nod. Umalis siya, ang mga taillights ay kumupas sa ulan. Bumaling ako sa bahay. Ang bahay ko, ang isa na itinayo ko para sa isang pamilya na wala na. Ang mga susi ay kumikinang ng mahina sa kamay ko, madulas sa ulan. Ang mga mata ko ay lumiit, isang tahimik na determinasyon ang nanirahan sa mga buto ko. Makikita nila sa lalong madaling panahon. Sisiguraduhin ko ito. Ang front door ay umaalingaw-ngaw habang itinutulak ko ito. Ang pamilyar na ungol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Ibinagsak ko ang maleta ko sa threshold. Ang tod nito ay napigil ng kupas na rug. Ang hangin sa loob ay amoy stale coffee at ang mahinang lavender ng cleaner na ginamit ko noong nakaraang linggo. Ang bahay ko, 2 palapag ng chipped paint at maingay na sahig. Bawat pulgada
ay kinita sa pamamagitan ng mga dekada ng mahabang shifts at maingat na pag-iipon. Ngayon, tila ito isang museo ng mga pagkakamali. Bawat silid ay may hawak na alaala ng isang pamilya na tumalikod sa akin. Naglakad ako papunta sa kusina. Ang mga sapatos ko ay nagkakakalabog sa hardwood. Ang lamig ng umaga ay nakakapit sa coat ko, ngunit hindi ako nag-abalang isabit ito. Sinindihan ko ang coffee maker. Ang mababa nitong ugong ay pumuno sa katahimikan. Habang ito ay umaalingaw-ngaw, umupo ako sa lumang armchair sa tabi ng bintana. Ang mga springs ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng bigat ko. Isang shelf sa buong silid ay may hawak na mga larawan ng pamilya. Si Luigi, noong bata pa, nakangiti na may nawawalang ngipin. Ang fishing trip namin noong 15 siya, ang araw ng kasal niya, kung saan ako ay nakatayo ng mayabang. Hindi pinapansin ang masikip ng ngiti ni Pia. Tinitigan ko ang mga frame, masikip ang dibdib ko. Paano ito dumating sa ganito? Ang boses ni Luigi ay umalingaw-ngaw sa ulo ko, malamig at huling-huli. Hindi ka sasama. Ang hagik-gik ni Pia ay sumunod, matalim at malupit. Walang matandang ito. Ang mga daliri ko ay kumikibot, itching na durugin ng isang bagay. Ngunit hinawakan ko ang mga armrests sa halip. Ang kahoy ay makinis sa ilalim ng mga palad ko. Ibinigay ko sa kanila ang lahat. College, kotse, isang bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo, at binayaran nila ako ng isang tawag sa telepono at isang tawa. Tumayo ako, naglakad sa kusina, ang mga hakbang ko ay mabigat. Ang coffee maker ay nag-beep, ngunit hindi ko ito pinansin. Ang mga mata ko ay dumulas sa mga susi na inihagis ko sa counter. Ang mga ito ay kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. Maliit ngunit matibay. Isang paalala. Ito ang bahay ko, ang buhay ko. Hindi ako ang pabigat na akala nila. Kinuha ko ang telepono ko, nag-scroll sa mga contacts. Ang numero ng bangko ay nakatingin pabalik sa akin, isang tahimik na tukso. Ang thumb ko ay lumutang sa ibabaw ng call button, ngunit nag-atubili ako. Hindi pa. Kailangan kong mag-isip. Magplano. Hindi ako si Luigi na kumikilos sa impulse o si Pia na nagpaplano sa likod ng mga peking ngiti. Ano man ang gawin ko, ito ay magiging sinadya, makatarungan. Mararamdaman nila ito. Naglakad ako sa living room. Ang kamay ko ay naghahanap sa likod ng couch kung saan si Luigi ay dati ay humihingi ng pera para sa ilang bagong gadget. Tay, hindi mo naiintindihan, sasabihin niya. Umiikot ang mga mata niya kapag nagmungkahi ako ng pag-iipon. Mas masama si Pia, ang mga reklamo niya ay humihiwa parang paper cuts. Ang bahay na ito ay napaka-dated, sabi niya minsan, humihigop ng alak na binayaran ko. Dapat i-renovate mo. Para bang hindi ko ibinuhos ang buhay ko sa mga pader na ito. Huminto ako sa tabi ng fireplace. Ang tingin ko ay bumaba sa isa pang larawan. Si Luigi at ako sa kanyang graduation. Nagtrabaho ako ng double shifts para bayaran ang tuition niya, hindi kailanman nagreklamo. Niyakap niya ako sa araw na iyon, nangangako na gagawin niya akong ipagmamalaki. Isang kasinungalingan na nakita ko ngayon. Ang lalamunan ko ay nasusunog, ngunit nilunok ko ito. Walang luha. Hindi para sa kanila. Naalala ko ang mga boses nila sa airport, ang kadalian kung saan nila ako pinutol. Akala nila ako ay mahina, isang pushover na patuloy na magbibigay anuman ang mangyari. Mali sila. Hindi ako ang taong iyon anymore. Ang taong nakatayo sa terminal na iyon, nagulat at nanginginig, ay nawala. Sa lugar niya ay may ibang tao. Isang tao na hindi hahayaan na ito ay hindi masagot. Tumawid ako sa bintana, ang mga kurtina ay magaspang laban sa mga daliri ko habang itinutulak ko ang mga ito. Ang front yard ay nakaunat. Ang damo ay patchy mula sa pagpapabaya. Sa labas nito, ang neighborhood ay tahimik. Ang porch light ni Aida ay kumikinang ng mahina. Maiintindihan niya. Siguro nawalan siya ng asawa, hinarap ang sarili niyang mga pagtataksil. Ngunit hindi ito ang laban niya. Ito ay akin. Ang refleksyon ko ay nakatingin pabalik mula sa salamin. Ang mga mata ay matalas at hindi sumusuko. Naalala ko ang bangko. Ang mga account na itinayo ko para kay Luigi, ang mortgage na binayaran ko ng mag-isa. Nakatira sila dito dahil sa akin, natutulog sa ilalim ng bubong ko, kumakain ng pagkain ko, at akala nila kaya nila akong itapon.
Hindi, matututunan nila kung ano ang ibig sabihin ng pagtaliwas sa akin. Umalis ako, ang kamay ko ay naghahanap sa mga susi sa counter ulit. Ang bigat nito ay isang pangako, isang tether sa buhay na itinayo ko. Hindi ko hahayaan na kunin nila ito. Hindi na. Tama na, bulong ko, ang boses ko ay matatag, pumuputol sa katahimikan ng bahay. Tumalikod ako mula sa bintana, ang tingin ko ay nakasandal sa yard ulit. Makikita ninyo. Ang mahinang ugong ng luma kong computer ay pumuno sa study, ang glow nito ay nagbibigay ng mga anino sa nakakalat na desk. Isang half-empty coffee mug ang nakaupo sa tabi ko, ang mapait na amoy ay humahalo sa amoy ng lumang libro at papel. Sa labas, ang ulan ay bumagal sa isang drizzle, mahinang umaalingaw-ngaw laban sa bintana. Ang bahay ko ay tila masyadong tahimik, ang uri ng katahimikan na nakadikit sa dibdib mo. Hawak ko ang telepono ko, ang numero ng bangko ay kumikinang sa screen. Ang thumb ko ay lumutang sa ibabaw ng call button, isang buhol ang humihigpit sa tiyan ko. Naalala ko si Luigi na swiping ang card ko para sa sobrang presyo na cocktails at si Pia, ang boses niya ay tumutulo sa paghamak. Sa wakas, makakapagbakasyon din kami ng walang matandang ito. Ang alaala ay nasunog, pumupunta sa pag-aatubili. Marami na silang nakuha, mga hapunan, damit, ang bakasyon sa Hawaii na pinunduhan ko. Wala na, pinindot ko ang button. Ang linya ay nag-click at isang kalmadong babaeng boses ang sumagot. First Pacific Bank, ito si Ate Melly. Paano ko po kayo matutulungan? Nilinis ko ang lalamunan ko, pinatatag ang boses ko. Ako si Roberto Reyes. Kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago sa account ko. Agad-agad. Ang tono ni Ate Melly ay professional, hindi ruffled. Siyempre po, Ginoong Reyes, pwede niyo po bang i-verify ang account details niyo? Inirasyon ko ang mga numero. Ang mga mata ko ay dumulas sa mga susi sa desk. Ang mga ito ay kumikinang ng mahina, isang paalala ng bahay na itinayo ko, ang buhay na kinita ko. Ang isa na akala nila ay kaya nilang leech off magpakailanman. Nag-type si Ate Melly sa likuran, ang keyboard niya ay nag-click ng mahina. Sige po, sir. Anong mga pagbabago po ang gusto niyong gawin? Gusto kong bawiin ang access para sa anak ko, si Luigi Reyes, at ang asawa niya, si Sofia Pia. Sila ay nakalista bilang authorized users sa secondary card ko. Kailangan kong itigil iyan ngayon. Ang mga salita ko ay lumabas na mas matigas kaysa sa ibig kong sabihin, ngunit hindi ako nag-alala. Ang upuan ay umaalingaw-ngaw habang sumandal ako, ang libre kong kamay ay kumukuyom sa isang kamao. Isang paghinto. Nakikita ko po. Pwede po ba akong magtanong ng clarification? Tinatanggal niyo po ba ang access nila ng permanente o ito ay isang pansamantalang hold? Permanente, sabi ko. Ang boses ko ay parang bakal. Hindi nila dapat hawakan ang mga account ko ulit. Ang tono ni Ate Melly ay lumambot ng kaunti. Naiintindihan ko po. Kailangan ko pong i-confirm ang ilang detalye para i-process ito. Pwede po bang ibigay ang huling 4 na digits ng card na pinag-uusapan? Ibinigay ko sa kanya ang impormasyon. Ang pulso ko ay bumilis. Isang bahagi ko, isang maliit na matigas na bahagi, ay gustong mag-hang up upang magpanggap na hindi ito nangyayari. Anak ko si Luigi, sa huli. Nagastos ko ang taon na sinasabi sa sarili ko na ang lamig niya ay isang face lang, na ang mga barbs ni Pia ay nature lang niya. Ngunit ang airport, ang tawag sa telepono na iyon, ay nagwasak sa kasinungalingan. Hindi ako ang bangko nila, ako ang ama nila, at dinuraan nila ako sa mukha. Sige po, Ginoong Reyes, sabi ni Ate Melly pagkatapos ng isang sandali. Tinanggal ko na po sina Luigi at Sofia Reyes bilang authorized users. Ang pagbabago ay epektibo agad. Hindi na po nila magagamit ang card. Gusto niyo po ba akong magpadala ng confirmation email? Oo, sabi ko nag-exhale. Salamat. Walang anuman. May iba pa po ba akong matutulungan? Wala na. Iyon lang. Tinapos ko ang tawag. Ang telepono ay mabigat sa kamay ko. Sa isang sandali, umupo lang ako doon, nakatingin sa desk. Ang kape ay lumamig na. Isang manipis na film ang nabuo sa ibabaw nito. Ginawa ko ito. Ang unang hakbang. Isang kakaibang halo ng ginhawa,
at takot ang gumulo sa tiyan ko. Ano ang gagawin nila kapag nalaman nila? Sisigaw? Magmamakaawa? Halos gusto ko itong marinig. Tumayo ako. Ang mga tuhod ko ay nagpoprotesta at tumawid sa bintana. Ang yard ay nakaunat, patchy at basa. Ang porch light ng kapitbahay ay kumikinang ng mahina sa mist. Ang bahay ni Aida. Siguro gising na siya, humihigop ng tsaa, handang makipag-usap sa akin tungkol sa garden niya. Ngunit hindi ito ang negosyo niya. Hindi pa. Ang tingin ko ay bumalik sa mga susi sa desk. Kinuha ko ang mga ito, ang malamig na bigat nito ay grounding sa akin. Ang bahay na ito, ang buhay na ito ay akin, hindi sa kanila. Isinara ko ang kamao ko sa paligid ng mga susi, ang mga gilid ay kumagat sa palad ko. Hayaan silang makaramdam kung paano mawalan ng isang bagay. Ang telepono ay umugong, hinila ako palabas sa mga iniisip ko. Isang text notification ang sumindi sa screen. Pangalan ni Luigi. Ang puso ko ay lumaktaw, ngunit hindi ko ito binuksan. Hindi pa. Isang mabagal na ngiti ang gumapang sa mukha ko, matalim at hindi pamilyar. Hayaan silang mag-alala. Inilagay ko ang telepono sa bulsa ko at bumalik sa bintana. Ang mga susi ay nasa kamay ko pa rin. Ang ulan ay tumigil. Iniiwan ang mundo na tahimik at wala pa ring ingay. Masyado ng tahimik. Umupo ako ulit sa study ko. Ang telepono ay mainit pa rin mula sa tawag sa bangko. At hinayaan ang isip ko na lumibot sa Hawaii. Maaari ko itong ilarawan ng perpekto. Sina Luigi at Pia, smug at walang pakialam. Nakahiga sa ilang sobrang presyo na hotel-restaurant. Ang uri na may puting tablecloths at crystal glasses na sumasalamin sa ilaw. Ang hangin ay amoy plumeria at asin. Ang bulong ng karagatan ay dumulas sa bukas na mga bintana. Sila ay nagtatawanan, nagtutoast sa kanilang tagumpay laban sa akin, hindi alam ang bagyo na inilabas ko lang. Inimagine ko ang sandali na tumama ito. Doon sa mesa nila si Luigi sa ilang flashy shirt, si Pia na may perpekto niyang mga kuko na tapping ang stem ng isang wine glass. Ang waiter, bata, magalang, marahil sanay sa entitled tourists, ay nagdulas ng card nila pabalik sa mesa. Pasensya na po sir, sabi niya. Ang boses niya ay mahina. Na-decline po ang bayad. Ang tawa ni Luigi ay mag-aalangan. Ang noo niya ay kumukulubot. Imposible yan. Run it again. Susandal siya. Lahat ay kumpiyansa. Parang ang charm niya ay kayang ayusin ang hatol ng isang computer. Ang waiter ay tatango, aalis. Ngunit ang pangalawang pagsubok ay mabibigo din. Makikita ko ang mukha ni Luigi na namumula. Ang mga daliri niya ay nagdudrum sa mesa. Si Pia ay susandal, ang napkin niya ay baluktot sa kanyang mga kamay. Anong ginawa mo, Luigi? Nakalimutan mo bang sabihin sa kanya ang isang bagay? Hindi ako, snap ni Luigi. Hinila ang telepono niya. Tatawag siya sa bangko, ang boses niya ay tumataas habang ang automated system ay nagluloop sa kanya sa mga menu. Ang mga mata ni Pia ay lumiit, ang napkin niya ay baluktot sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ito ay magkiklik. Siya yan, sasabihin niya. Ang boses niya ay mahina at nakakalason. Ang tatay mo. Bumalik sa study ko, sumandal ako sa upuan. Ang kahoy ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ko. Ang telepono ay umugong ulit, isa pang mensahe mula kay Luigi. Hindi ko ito pinansin, hinayaan ang katahimikan na umunat. Alam ko kung ano ang darating. Narinig ko na ang kanilang mga voicemails. Bawat isa ay mas galit kaysa sa huli. Pinatugtog ko sila ngayon, ang speaker ay nagkakalatok habang ang boses ni Luigi ay pumuno sa silid. Tay, ano bang kalokohan to? Ang card ay hindi gumagana. Stuck kami dito. Ayusin mo na. Ang tono niya ay matalim, nasa gilid ng panik. Ang susunod ay si Pia. Ang boses niya ay masikip, parang pinipilit niya ang mga salita palabas. Akala mo nakakatawa to, Roberto. Blocking ang card namin. Sinasira mo ang biyahe namin. Napaka-pathetic mo. Hinayaan ko ang mga mensahe na maglaro. Ang kanilang mga salita ay dumadaloy sa akin. Pathetic. Iyan ang akala nila. Ngunit sila ang nagkakagulo. Ang perpekto nilang bakasyon ay gumuguho dahil minamaliit nila ako. Na-picture ko sila na bumalik sa hotel room nila ngayon. Ang ocean view ay tumutukso sa kanila.
Si Luigi ay naglalakad, telepono sa kamay, redialing sa akin ng walang silbi. Si Pia ay nakaupo sa kama, ang mga braso niya ay nakakross, nagpaplano. Tanga, sasabihin niya, ang boses niya ay humihiwa. Sabi mo hinding-hindi niya gagawin to. Sabi mo masyado siyang malambot. Huwag kang magsimula. Babalik si Luigi, rocking ang kamay niya sa buhok niya. Hindi ko inakala na aabot siya sa ganito. Hindi pa siya lumaban dati. Aba, lumaban na siya ngayon, tutol ni Pia. Ang mga mata niya ay kumikislap. At tigok tayo, maliban kung ayusin mo to. Halos marinig ko ang mga gulong na umiikot sa ulo niya. Matalino si Pia, masyadong matalino. Siya ang magiging pivot, ang makahanap ng paraan para bumalik. Tawagan mo si Marco, sasabihin niya. Ang boses niya ay tumitibay. May utang siya sa atin. Pwede siyang makipag-usap sa tatay mo. Ayusin mo ito. Mag-aalangan si Luigi, ang pride niya ay natamaan, ngunit tatango siya. Sige, pero hindi pa ito tapos. Pagsisisihan niya to. Ang telepono ko ay umugong ulit. Hinihila ako pabalik sa study. Isa pang voicemail. Pinatugtog ko ito. Ang boses ni Luigi ay mahina at nagbabanta. Akala mo matalino ka, Tay. Cutting us off. Pagsisisihan mo kung bakit mo to ginawa. Seryoso ako. Inilagay ko ang telepono. Ang pulso ko ay matatag. Hayaan silang magbanta. Wala silang kapangyarihan dito. Hindi na. Ang mga mata ko ay dumulas sa tumpok ng mga papel sa desk. Mga legal na dokumento na malinis na clipped, naghihintay para sa susunod kong hakbang. Ang mga susi ng bahay ay nakaupo sa tabi nila. Ang dull shine nila ay isang tahimik na pangako. Kaya nilang magalit hanggat gusto nila. Nagsisimula pa lang ako. Sumandal ako, ang upuan ay umaalingaw-ngaw at tinitigan ang mga dokumento. Sa labas, ang drizzle ay tumigil. Iniiwan ang mundo na hushed, masyadong hushed. Ang opisina ng abogado ay amoy pinakintab na kahoy at lumang balat, ang uri ng amoy na nakakapit sa mahahalagang desisyon. Nakaupo ako sa tapat ni Attorney Cruz, isang lalaking may kulay abo na buhok na may mukha parang weathered oak. Ang panulat niya ay scratching notes sa isang legal pad. Ang folder ng mga dokumento na dinala ko ay bukas sa desk niya. Ang nilalaman nito ay matindi at huling-huli. Sa labas, ang downtown ng Manila ay umugong ng mahina. Mga busina ng kotse, mga yapak, ang pulso ng isang lungsod na nagpapatuloy nang wala ako. Sa loob kami lang, ang orasan ay ticking ng mahina sa dingding. Kaya Roberto, sabi ni Atty. Cruz, sumisilip sa glasses niya. Sigurado ka ba tungkol dito? Pag-alis kay Luigi nang lubusan sa will, tumango ako. Ang mga kamay ko ay nakatupi sa kandungan ko. Sigurado. Ang boses ko ay matatag, ngunit ang dibdib ko ay humigpit. Ang mukha ni Luigi ay kumislap sa isip ko. Ang ngiti niya noong 16, hawak ang isang trout na nahuli namin. Pagkatapos ang boses niya mula kahapon, malamig at nag-aakusa. Pagsisisihan mo to. Itinulak ko ang alaala palayo. Ginawa niya ang mga pagpipilian niya. Nagtaas ng kilay si Atty. Cruz. Ang panulat niya ay huminto. Kailangan kong magtanong. Ang mga family matters ay maaaring emosyonal. Kung magbago ang isip mo mamaya, mas maraming paperwork yan. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Nag-atubili ako sa isang segundo lang. Naalala ko ang kaarawan ni Luigi noong nakaraang buwan, kung paano ako tumawag at nag-iwan ng voicemail. Ang boses ko ay masigla, tanging upang makakuha ng isang text pabalik pagkatapos ng oras. Busy tay, mag-uusap tayo mamaya. Walang tawag ang dumating. Ang mga salita ni Pia ay umalingaw-ngaw din, matalim at mapanukso. Hindi sila karapat-dapat sa loyalty ko. Hindi na. Sigurado ako, sabi ko, nakaharap sa tingin niya. Gawin natin. Tumango si Atty. Cruz, nagsusulat ng isang bagay. Sige, i-draft ko ang bagong will. Kailangan mong pirmahan ito at kailangan namin ng isang witness. Dapat ay madali lang yan. Idinulas niya ang isang form sa desk. Ang panulat niya ay nag-click. May gusto ka pa bang idagdag? Mga beneficiaries? Mga tukoy na kahilingan? Naalala ko ang bahay, ang mga susi na iniwan ko sa desk ko kaninang umaga. Ang bahay ay mananatiling akin, sabi ko. Sa ngayon, walang beneficiaries.
Magpapasya ako mamaya. Nagsulat siya ulit pagkatapos ay tumingala. Tama, ihanda ko yan bukas. Pwede kang bumalik para pirmahan. Tumayo ako, nakikipagkamay sa kanya. Ang folder ay nakasiksik sa ilalim ng braso ko. Ang bigat nito ay tila tama, parang isang kalasag. Habang humahakbang ako patungo sa pinto, isang pamilyar na boses ang pumigil sa akin. Roberto, ikaw ba yan? Bumaling ako upang makita si Ida Thompson, ang kapitbahay ko, na nakatayo sa hallway. Ang kulay abo niyang mga curls ay nakasiksik sa ilalim ng isang scarf. Ang mga mata niya ay maliwanag sa kabila ng mga linya sa paligid nila. May hawak siyang isang paper cup ng kape. Ang singaw ay kumukulot pa itaas. Hindi ko inaasahan na makita ka dito, sabi niya. Ang boses niya ay mainit ngunit mausisa. Ida, sabi ko, namamahala ng isang maliit na ngiti. Inaayos lang ang ilang business. Ang tingin niya ay kumislap sa folder. Pagkatapos ay bumalik sa akin. Mukhang seryoso. May minuto ka ba para sa isang kape? May lugar sa kabilang kalye. Sagot ko. Nag-atubili ako, ngunit ang init niya ay mahirap tanggihan. Oo, sabi ko. Sumusunod sa kanya palabas. Ang pinto ng abogado ay nag-click. Ang tunog ay matalim sa tahimik na hall. Ang cafe ay maliit. Ang hangin nito ay makapal sa amoy ng roasted beans at cinnamon. Umupo kami sa isang corner table. Ang clink ng tasa at mahinang chatter ay nakapaligid sa amin. Humigop si Aida ng kape niya. Pinag-aaralan ako. Mukha kang isang tao na may plano, sabi niya. Ang tono niya ay magaan, ngunit probing. Ilabas mo. Anong nagpapadala sa iyo ng folders sa mga abogado? Tumawa ako, ngunit ito ay lumabas na walang laman. Komplikado. Subukan mo ako, sabi niya, sumandal. May sarili akong mga kwento. Nasabi ko na ba sa iyo ang tungkol sa pinsan ko? Sinubukan akong swindled sa bahay ko pagkatapos mamatay ni Tom. Ang pamilya ay maaring maging isang tunay na kick in the teeth. Ang bluntness niya ay nakahuli sa akin, ngunit ito ay nakaaaliw. Humigop ako ng kape. Ang kapaitan ay grounding sa akin. Si Luigi at Pia, nagsimula ako. Ang boses ko ay mahina. Tumawid sila sa isang linya. Sinisigurado ko na hindi na nila gagawin ulit. Ang mga mata ni Aida ay lumiit, ngunit hindi sa paghusga. Mabuti sa iyo. Ang mga taong ganyan, akala nila kaya nilang kumuha at kumuha. Kailangan mong gumuhit ng isang linya. Huminto siya. Pagkatapos ay idinagdag, kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Hindi ako abogado, pero nosy ako at may oras ako. Ngumiti ako, tunay na ngayon. Tatandaan ko yan. Nag-usap kami ng mas matagal, ang mga kwento niya ay humihila sa akin palabas sa ulo ko. Ngunit habang naglalakad ako pa uwi mamaya, ang folder ay nasa ilalim pa rin ng braso ko. Ang mga iniisip ko ay dumilim. Si Aida ay isang kaibigan, marahil isang alay, ngunit ang laban na ito ay akin. Lumiko ako sa kanto ng kalye ko. Ang bahay ay nakikita, ang saging porch nito, isang tahimik na akusasyon. Pagkatapos ay nanlamig ako. Isang kotse na hindi ko nakilala. Isang makinis na itim na sedan ang nakapark sa driveway ko. Ang kotse ni Marco, ang kaibigan ni Luigi. Binagalan ko ang mga hakbang ko. Ang hawak ko ay humigpit sa folder. Ang hangin ay tila mabigat, charged. Anong ginagawa niya dito? Ang living room ay madilim, naiilawan lamang ng mahinang glow ng isang table lamp na nagbigay ng mahabang mga anino sa hardwood. Nakaupo ako sa luma kong armchair. Isang photo album ang bukas sa kandungan ko. Ang mga pahina ay dilaw sa oras. Ang mukha ni Luigi ay nakatingin pabalik sa akin mula sa isang snapshot. Ang ikapamso kaarawan niya, cake na smeared sa pisngi niya. Ang ngiti niya ay malawak at walang bantay. Ang alaala ay masakit, ngunit itinulak ko ito pababa. Ang mga daliri ko ay naghahanap sa gilid ng album. Isang mahinang ugong sa labas ang naglabas sa akin. Ang mga headlights ay humawi sa mga bintana sa harap. Ang mga gulong ay umaalingaw-ngaw sa gravel drive. Nakaupo ang itim na sedan ni Marco sa driveway ko. Ang makina nito ay nakaidling parang isang nakaupo na hayop. Ang pulso ko ay bumilis, ngunit pinilit ko ang paghinga ko na maging matatag. Kaya ipinadala nila siya, ang errand boy ni na Luigi at Pia.
Ang doorbell ay tumunog, matalim at mapilit. Tumawid ako sa silid. Ang mga sapatos ko ay nagkakakalabog sa rug at binuksan ang pinto. Nakatayo si Marco sa porch, matangkad at malawak ang balikat. Ang mamahaling leather jacket niya ay kumikinang sa ilalim ng porch light. Ang ngiti niya ay puro ngipin, ang uri na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Gabi, Roberto," sabi niya. Ang boses niya ay makinis parang langis. "Pwede ba akong pumasok?" Hindi ako gumalaw. Ang kamay ko ay nakasandal sa doorframe. "Anong gusto mo, Marco?" Ang ngiti niya ay humigpit, ngunit humakbang siya ng mas malapit, binaba ang boses niya. "Kwentuhan lang tungkol kina Luigi at Pia. May bind sila, alam mo ba?" Itinagilid niya ang ulo niya parang kami ay matatandang kaibigan na nagbabahagi ng isang biro. Pinanatili kong blangko ang ekspresyon ko. Sila ang naglagay sa sarili nila dyan. Sabihin mo na ang pinunta mo. Tumawa si Marco, ngunit pilit ito. Sumulyap siya sa balikat niya pagkatapos ay bumalik sa akin. "Sige, diretso na. Ang tungkol sa card. Nagdudulot ito ng mga problema. Stuck sila sa Hawaii. Hindi makabayad ng kahit ano. Kailangan mo itong ayusin." Ang pangako ay humigpit, ngunit pinanatili kong pantay ang boses ko. Pera ko, desisyon ko. Hindi na sila dapat mag-demand ng kahit ano. Ang ngiti niya ay nawala, pinalitan ng isang matigas na glint sa kanyang mga mata. Sumandal siya. Ang boses niya ay bumaba sa isang ungol. "Halika na, Roberto. Ayaw mong gawing messy to. Anak mo si Luigi. Karapat-dapat siya sa tulong mo, palagi." Naalala ko ang tulong ni Marco taon na ang nakalipas nang humiram siya ng 25,000 para sa isang business deal na hindi niya kailanman binayaran. Ang mga daliri ko ay humigpit sa doorframe. "Karapat-dapat," sabi ko. Ang boses ko ay mahina at matalim. "Parang karapat-dapat ka sa utang na ibinigay ko sa iyo. Sabihin mo kay Luigi na mag-isa siya ngayon. Silang dalawa." Ang mukha ni Marco ay dumilim. Ang mga kamay niya ay flexing sa kanyang mga tagiliran. "Nagkakamali ka, matanda. Hindi hahayaan ni Luigi na lumipas to. Akala mo kaya mo lang siyang i-cut off? May plano siya at hindi mo magugustuhan ang mga ito." Humakbang ako. Sapat na malapit para maamoy ang cologne na binuhusan niya sa sarili niya. "Sabihin mo sa kanya na subukan niya ako," sabi ko. Bawat salita ay sinadya. "Ngayon, umalis ka sa tanggapan ko." Sa isang sandali hindi siya gumalaw. Ang mga mata niya ay nakakandado sa akin. Pagkatapos ay suminghot siya, umaalis. "Hindi pa ito tapos," sabi niya, jabbing ng isang daliri sa akin. "Makikita mo." Bumaling siya, naglakad pabalik sa kotse niya, ang pinto ay sumara habang umaalis siya sa drive. Isinara ko ang front door, ang lock ay nag-click sa isang nakakabighaning snap. Ang puso ko ay tumitibok, ngunit isang kakaibang kalmado ang nanirahan sa akin. Akala nila kaya nila akong ibuli, ipadala ang laki nila para takutin ako. Mali sila. Tumawid ako sa bintana, hinila ang kurtina sa isang tabi upang panoorin ang mga tail lights ni Marco na nawala sa gabi. Ang neighborhood ay tahimik. Ang tanging tunog ay ang mahinang chirp ng mga crickets. Ang tingin ko ay dumulas sa coffee table kung saan nakahiga ang mga susi ng bahay ko. Catching ang ilaw ng lampara, ang mga ito ay kumikinang parang isang pangako, maliit ngunit matibay. Ito ang bahay ko, ang buhay ko, at ipaglalaban ko ito. Hinayaan ko ang kurtina na bumaba. Ang shine ng mga susi ay nanatili sa isip ko. Sa labas ang dilim ay tila nakadikit ng mas malapit, mabigat sa kung ano ang darating. Ang drill swine ay pumuno sa hallway, matalim at walang tigil, habang ang locksmith ay nagtatrabaho sa front door. Ang hangin ay nagdala ng accurate tang ng sariwang pintura at metal shavings, humahalo sa pamilyar na must ng luma kong bahay. Nakatayo ako ilang metro ang layo, nakakross ang mga braso, nanonood sa lalaki na nagpapalit ng lumang lock para sa isang makintab na bago. Bawat pagliko ng screwdriver ay tila isang stitch na nagsasara ng sugat. Hindi na makakapasok sina Luigi at Pia sa pinto na ito ulit, hindi nang walang pahintulot ko. "Malapit na matapos dito," sabi ng locksmith. Isang payat na lalaki na nagngangalang Pete na may toolbox na nagkakalatok parang loose change. "Gusto mo bang gawin ko rin ang back door?" "Nagawa na," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. "Tapusin mo lang ito. Gusto ko itong matibay." Tumango si Pete. Pinupunasan ang pawis mula sa noo niya. "Big cleanup, ah?" Nagpapalayas ng isang tao.
Hindi ako sumagot, nagbigay lang ng isang masikip na ngiti. Hindi niya kailangang malaman. Ang mga bagong susi ay nakaupo sa bulsa ko. Ang mga gilid nito ay nakadikit sa hita ko. Isang tahimik na paalala ng linyang iginuhit ko. Ang bahay ko, ang mga patakaran ko. Bumaling ako at nagtungo sa itaas. Ang mga yapak ko ay mabigat sa maingay na mga hakbang. Ang pinto ng kwarto ni na Luigi at Pia ay nakabukas ng bahagya. Ang silid ay isang snapshot ng kawalang ingat nila. Ang mga damit ay nakakalat sa kama. Isang half-empty coffee mug sa nightstand. Kinuha ko ang isang tumpok ng cardboard boxes mula sa hall at nagsimulang mag-impake. Ang mga designer dresses ni Pia, bawat isa ay isang jab sa bank account ko, ay pumasok muna. Ang sutla nila ay dumulas sa mga daliri ko parang tubig. Ang mga gadgets ni Luigi ay sumunod. Ang smartwatch niya, isang regalo mula sa akin para sa huling kaarawan niya. Ang screen nito ay smudged pa rin mula sa kanyang mga daliri. Bawat item ay isang alaala ng aking generosity doon sa pasasalamat. Nagtrabaho ako ng methodically, nagtitiklop, nagtatambak, nagsisil. Ang aksyon ay kakaibang nakakabighani, parang reclaiming ng mga piraso ng sarili ko. Huminto ako sa isang larawan sa dresser nila, sina Luigi at Pia sa ilang beach. Ang mga ngiti nila ay smug. Inihagis ko ito sa box ng walang pangalawang tingin. Hayaan silang panatilihin ang kanilang mga alaala. Hindi nila pananatilihin ang bahay ko. Ang drill ni Pete ay tumigil. Ang boses niya ay tumawag pa itaas. Ayos na, Ginoong Reyes. Gusto mo bang itest ang mga susi? Bumaba na ako, sigaw ko. Nagtitape sa huling box na nakasara. Dinala ko ito pababa. Ang bigat ay humihila sa mga braso ko at itinambak ito kasama ng iba sa yard. Ang damo ay basa, ang hangin ng Abril ay malamig laban sa balat ko. Ang mga box ay nabuo ng isang malinis na hilera, isang tahimik na eviction notice. Kinuha ko ang isang note card mula sa bulsa ko, nagsulat ng isang mensahe. Hindi na kayo nakatira dito, at isiniksik ito sa ilalim ng flap ng tuktok na box. Simple. Huling-huli, ang front door ay umaalingaw-ngaw na bukas at lumabas si Aida. Isang maliit na bouquet ng daisies sa kamay niya. Huminto siya para tingnan ako. Ang presensya niya ay isang matatag na anchor. Naku, Robert, sabi niya, tinitingnan ang mga box. Hindi ka nagbibiro. Nagkibit balikat ako, pinupunasan ang mga kamay ko. Kailangan itong gawin. Tumango siya, ang mga mata niya ay scanning sa yard. Maluloka sila kapag nakita nila ito. Sigurado ka bang handa ka para sa fallout? Nagkaroon sila ng pagkakataon, sabi ko. Ang boses ko ay mahina. Tapos na akong maghintay para magbago sila. Ang mga labi ni Aida ay kumibot, halos isang ngiti. Mabuti pero panatilihing bukas ang mga mata mo. Ang mga taong ganyan ay hindi umaalis ng tahimik. Sumulyap ako sa kanya, ang babala ay nanirahan. Tama siya. Sina Luigi at Pia ay hindi lang aalis. Ngunit handa ako. O akala ko handa ako. Lumabas si Pete, toolbox sa kamay. Masikip ang mga lock, heto ang mga susi mo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na singsing. Ang mga bagong susi ay kumikinang sa lumulubog na ilaw. May iba pa? Iyon lang, sabi ko. Inilagay ang mga susi sa bulsa ko. Salamat, Pete. Tumipa siya ng cap niya at nagtungo sa van niya. Ang makina ay umuugong habang umaalis siya. Nakatayo kami ni Aida doon. Ang yard ay tahimik, maliban sa rustle ng mga dahon. Ang mga box ay lumulutang, isang patunay sa tulay na sinunog ko. Ginawa mo nang mabuti, sabi ni Aida. Ang boses niya ay mahina, ngunit sigurado. Ito ay sa iyo na ngayon, lahat. Tumango ako, masikip ang lalamunan ko. Ang mga bagong susi ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang bigat nito ay isang pangako at isang pabigat. Bumaling ako sa bahay, ang silhouette nito ay matalim laban sa takip silim. Pagkatapos narinig ko ito, isang mahinang drone sa itaas, ang mababang ugong ng isang eroplano na pumuputol sa langit. Ang hawak ko ay humigpit sa mga susi. Ang pulso ko ay bumilis. Pauwi na sila. Ang living room ay mainit. Ang amoy ng sariwang kape ay kumukulot mula sa mug sa mga kamay ko. Ang lampara ay nagbigay ng isang malambot na glow, puling sa rug. Ang frayed edges nito
ay isang tahimik na patunay sa taon ng mga yapak. Sa labas, ang gabi ng Mayo ay nanirahan sa mga suburbs ng Manila. Ang hangin ay malamig at mabigat sa pangako ng ulan. Umupo ako sa armchair ko, ang mga bagong susi sa bulsa ko, isang nakakaaliw na bigat, ng isang mababang ugong ang pumutol sa katahimikan. Ang mga headlights ay kumislap sa mga kurtina, ang mga gulong ay umaalingaw-ngaw sa gravel. Balik na sila. Tumayo ako, inilagay ang mug pababa at lumipat sa bintana, inalis ang kurtina ng sapat lang. Sina Luigi at Pia ay natumba palabas ng isang taxi. Ang mga maleta nila ay bumagsak sa driveway. Ang shirt ni Luigi ay rumpled, ang buhok niya ay magulo, habang si Pia ay humawak sa designer bag niya parang isang lifeline. Ang mga takong niya ay nag-click sa pavement. Sila ay tila mas maliit, diminished sa ilalim ng matalim na glow ng mga streetlights. Nanatili akong tahimik, ang hininga ko ay matatag, nanonood. Si Luigi ay naghahanap ng mga susi niya. Ang mga galaw niya ay jerky habang lumalapit siya sa front door. Ang lock ay hindi gumalaw. Sinubukan niya ulit, umiikot ng mas matigas. Ang mga balikat niya ay tensing. Anong kalokohan to? Bulong niya ng sapat na malakas para madala sa salamin. Lumapit si Pia, ang boses niya ay matalim. Subukan mo ulit, Luigi. Mali ang ginagawa mo. Hindi ako, snap niya. Itinulak ang susi sa loob ulit. Ang pinto ay nanatiling sarado, hindi sumusuko. Sinampal niya ang palad niya laban dito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Tay, buksan mo ang door. Hindi ako gumalaw. Ang pulso ko ay bumilis, ngunit hindi mula sa takot. Ito na. Ang sandali na itinayo ko, ang mga bagong lock, ang mga box, ang nota. Mararamdaman nila ang bawat pagpipilian na ginawa nila. Bawat salita na itinapon nila sa akin. Ang hagikgik ni Pia mula sa tawag sa airport na yon ay umaling-awngaw sa ulo ko. Walang matandang ito. Hayaan silang makita kung ano ang ibig sabihin niyan. Si Luigi ay pumalo ulit, ang boses niya ay tumataas. Tay, alam kong nandyan ka. Itigil mo ang kalokohan na to at papasukin mo kami. Hinawakan ni Pia ang braso niya. Ang mga kuko niya ay diging sa loob. Sumigaw ka pa, bakit hindi? Ang buong kalye ay nanonood. Kung ganon, anong mungkahi mo? His niya, bumaling sa kanya. Nilok niya tayo sa labas, sa sarili nating bahay. Bahay niya yan, balita niya. Ang boses niya ay mahina at nakakalason. Sabi mo hinding-hindi niya gagawin to. Sabi mo spineless siya. Ang mukha ni Luigi ay pumulupot, ngunit hindi siya sumagot. Sinipa niya ang pinto, ang thud ay dull at feudal. Ang mga mata ni Pia ay darted sa side yard, lumiliit habang nakita niya ang tumpok ng mga box na iniwan ko doon. Anong yan? Sabi niya. Ang tono niya ay lumipat sa isang bagay na mas malamig. Gumagalaw sila ng magkasama, ang mga maleta nila ay inabandona sa damo. Sumandal ako sa bintana, ang mga daliri ko ay humahaplos sa magaspang na tela ng kurtina. Naabot ni Luigi ang mga box muna, hinila ang isa na bukas. Ang mga damit ni Pia ay kumalat. Ang sutla ay sumasalamin sa ilaw. Nanlamig siya, pagkatapos ay naghukay sa isa pa, hinila ang smartwatch niya, isang pares ng sapatos. Inimpake niya ang mga gamit namin, sabi niya. Ang boses niya ay pumiyok. Kinuha ni Pia ang isang note card mula sa tuktok na box. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang binabasa niya ito. Ang mga labi niya ay naghiwalay, pagkatapos ay pumulupot sa isang ngisi. Hindi na kayo nakatira dito, binasa niya ng malakas. Ang boses niya ay tumataas. Ang mga gamit niyo ay nasa likod ng bahay. Linisin ang yard bukas. Pinunit niya ang nota sa kalahati. Ang mga piraso ay lumipad sa lupa. Hayop. Bumalik si Luigi sa pinto. Ang mga kamao niya ay humahampas. Akala mo nakakatawa to, Tay? Itatapon mo kami parang basura. Wala kang puso. Ang boses niya ay pumiyok, hilaw at desperado. Sumama si Pia sa kanya. Ang knock niya ay matalim at rhythmic. Roberto, buksan mo ang pinto na ito ngayon din. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Umalis ako, hinayaan ang kurtina na bumaba. Ang mga boses nila ay kumupas sa isang napigil na ugong, parang isang bagyo na nagngangalit sa labas ng isang sealed window. Ang dibdib ko ay masikip, ngunit hindi sa pagsisisi. Ito ay hustisya.
malamig at malinaw. Kinuha nila ang tiwala ko, ang pera ko, ang bahay ko nang for granted. Ngayon wala na silang iba, kundi ang galit nila at ang kanilang mga bagahe. Ang telepono sa coffee table ay umugong. Pangalan ni Luigi ang kumikislap. Tinitigan ko ito, ang screen ay kumikinang sa dim na silid. Isa pang ugong, pagkatapos ay isa pa. Ang mga voicemails ay nagtatambak. Hindi ako pumulot. Hindi ko kailangang marinig ang mga dahilan nila. Ang mga susi sa bulsa ko ay tila mas mabigat, grounding sa akin. Tumalikod ako mula sa bintana, ang paghampas sa labas ay lumalayo, at inilagay ang telepono sa mesa. Ang ilaw nito ay kumikislap, parang isang namamatay na bituin. Ang kusina ay madilim, maliban sa mahinang glow ng isang solong bulb sa ibabaw ng sink. Ang hangin ay amoy chamomile tea, ang kettle ay mainit pa rin sa counter. Sa labas, ang drizzle ay nagsimula ulit, streaking ang mga bintana at blurring ang mga street lights. Nakatayo ako sa tabi ng bintana ng living room. Ang kurtina ay hinila pabalik ng sapat lang para makita sina Luigi at Pia sa yard. Ang mga maleta nila ay nakasandal sa ilalim ng ulan. Ang mga cardboard box na iniwan ko sa kanila ay gumuho sa mga basang tumpok. Ang mga balikat ni Luigi ay nakasandal. Ang mga kamay niya ay nakasiksik sa bulsa niya, habang si Pia ay naglalakad. Ang telepono niya ay nakadikit sa tainga niya. Ang boses niya ay isang matalim na bulong. Hindi ko ito maintindihan. Ang telepono ko ay umugong ulit, vibrating laban sa kahoy na mesa. Isa pang voicemail. Kinuha ko ito, ang screen ay malamig laban sa palad ko, at pinatugtog ang mensahe. Ang boses ni Luigi ay nagkakalatok, strained at hilaw. Tay, sige na, baliw na to. Hindi mo pwedeng ilock lang kami sa labas. Saan kami pupunta? Buksan mo ang pinto, please. Isang paghinto pagkatapos ay mas tahimik. I'm sorry. Okay, mag-usap tayo. Ang susunod na mensahe ay si Pia. Ang tono niya ay masikip, parang pinipilit niya ang mga salita palabas. Roberto, nagkamali kami. Naiintindihan ko. Pwede mo lang ba kaming papasukin? Pwede nating ayusin to, please. Ang boses niya ay umaligid, isang crack sa karaniwan niyang polish, ngunit hindi ito gumalaw sa akin. Narinig ko na ang mga apologies nila dati. Walang laman na mga pangako para makuha ang gusto nila. Inilagay ko ang telepono, ang refleksyon ko ay mahina sa bintana. Nandyan pa rin sila. Si Luigi ay humihila ng isang maleta patungo sa curb. Si Pia ay gesturing wildly habang nagsasalita sa telepono niya. Inimagine ko sila na nagtatambak sa isang taxi. Ang driver ay nagbibigay ng mausisa na sulyap habang dinidirekta nila siya sa ilang murang motel sa gilid ng Maynila. Ang uri ng lugar na may kumikislap na neon signs at carpets na amoy mildew. Na-picture ko sila sa isang masikip na silid. Ang mga pader ay manipis. Ang kama ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng bigat nila. Si Luigi ay sasandal sa matres. Ang mukha niya ay nakabaon sa kanyang mga kamay, habang si Pia ay naglalakad. Ang mga takong niya ay nag-click sa linoleum. Sabi mo hinding-hindi niya gagawin to, hihis ni Pia. Ang boses niya ay mahina para maiwasan ang mga kapitbahay. Sabi mo masyado siyang mahina para labanan tayo. Babalik si Luigi. Ang pasensya niya ay frayed. Hindi ko inakala na aabot siya sa ganito. Liv, hindi pa siya lumaban dati. Paano ko malalaman? Dapat alam mo, tutol niya, inihagis ang bag niya sa kama. Ang stunt na yan sa airport ay ideya mo. Iwanan siya, sabi mo. Makaka-recover siya. Ngayon tingnan mo tayo. Huwag mong ipin yan sa akin, ungol ni Luigi. Tumatayo para harapin siya. Ikaw ang patuloy na nagtutulak, nagrereklamo tungkol sa bahay niya, sa pera niya. Gusto mo ang buhay na tutulad ko. Ang mga mata ni Pia ay kumikislap, ngunit ang boses niya ay bababa, malamig at humihiwa. Hindi pa tayo tapos. Babalik tayo bukas. Magmakaawa kung kailangan. Kailangan siyang mag-crack sa huli. Kumindat ako, hinila ang sarili ko pabalik sa kusina. Ang imahe ay napaka-vivid. Halos naamoy ko ang stale air ng motel. Ang telepono ko ay umugong ulit, ngunit hindi ko ito tiningnan. Ang mga boses nila, ang panik nila, ito ay patunay ng kanilang kahinaan. Itinayo nila ang kanilang buhay sa generosity ko. At ngayon, strip nito, sila ay floundering.
Wala akong naramdaman na awa, tanging isang tahimik na kalmado, parang ang katahimikan pagkatapos ng isang bagyo. Nagbuhos ako ng isang tasa ng tsaa. Ang singaw ay kumukulot pa itaas at umupo sa mesa. Ang kahoy ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng mga sikuko, pamilyar at matibay. Ang mga mata ko ay bumaba sa isang maliit na note card na nakasiksik sa ilalim ng isang tumpok ng bills. Ang sulat kamay ni Aida, malinis at looping, kape bukas, sagot ko. Ngumiti ako, ang tensyon sa dibdib ko ay humihina. Nariyan siya sa lahat ng ito, isang matatag na boses na pumuputol sa ingay. Bukas sasabihin ko sa kanya ang lahat. Ibahagi ang bigat ng tagumpay na ito. Ang ulan ay tapping laban sa bintana, isang malambot na rhythm. Humigop ako ng tsaa. Ang init ay kumalat sa akin at hinayaan ang note card na nakasandal sa kamay ko. Sa labas, ang yard ay walang laman na ngayon. Ang mga maleta nila ay nawala. Ang mga box ay isang sirang tumpok. Natalo sila. At nandito pa rin ako. Ang cafe ay isang mainit na kanlungan. Ang hangin nito ay makapal sa amoy ng roasted coffee at sariwang pastries. Ang sikat ng araw ay dumaloy sa malawak na mga bintana, glinting sa mga kahoy na mesa at ang pinakintab na counter kung saan nagkukwentuhan ang mga baristas sa ibabaw ng his ng espresso machine. Nakaupo ako sa tapat ni Aida. Ang mga kamay ko ay nakabalot sa paligid ng isang ceramic mug. Ang init ay dumadaloy sa mga palad ko. Ang kulay abo niyang mga curls ay bounced habang sumandal siya. Ang mga mata niya ay maliwanag sa pag-usisa. Kaya, sabi niya, naghahalo ng latte niya. Kumusta ang pakiramdam na maging hari ng castle mo ulit? Tumawa ako. Ang tunog ay mas magaan kaysa sa inaasahan ko. Tama lang, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Tahimik, pero tama. Ngumiti siya. Tapping ang kutsara niya laban sa mug na may mahinang clink. Siyempre, ipinakita mo sa kanila, Roberto. Hindi lahat ay magkakaroon ng lakas ng loob. Humigop ako. Ang kape ay mapait at malakas, grounding sa akin. Ang cafe ay buzzed sa paligid namin. Mga mag-asawa na nagbubulong. Isang estudyanteng nagtatype ng galit sa isang laptop. Ang barista ay tumatawag ng isang order. Tila normal. Parang ang mundo ay nagpatuloy sa kabila ng digmaan na nilabanan ko. Tumawag sila ulit kagabi, sabi ko. Inilagay ang mug. Sina Luigi at Pia ay nag-iwan ng mga mensahe, nagmamakaawa na bumalik. Sabi nila, humihingi sila ng tawad na magbabago sila. Ang kilay ni Aida ay umangat, ang mga labi niya ay pursing. At naniniwala ka sa kanila? Umiling ako, isang maliit na ngiti ang humihila sa bibig ko. Hindi. Iyan ang parehong lumang kanta. Sabihin ang gusto kong marinig, pagkatapos ay bumalik sa kanilang mga paraan. Tapos na akong sumayaw diyan. Mabuti, sabi niya. Ang boses niya ay matatag. Pinrotektahan mo ang sarili mo. Iyan ang mahalaga. Naghiga sila sa kama nila. Hayaan silang humiga doon. Tumango ako. Ang mga salita niya ay nanirahan parang mga bato sa isang riverbed. Naalala ko ang huling mensahe ni Luigi. Ang boses niya ay mahina, halos sirang-sira. Tay, please bigyan mo kami ng pagkakataon. Nakinig ako dito minsan, pagkatapos ay deleted ito. Ang aksyon ay kasing huling-huli ng pag-lock ng pinto. Ang mensahe ni Pia ay mas makinis, calculated, ngunit ito ay umalingaw-ngaw ng kasing walang laman. Hindi sila humingi ng tawad para sa pananakit sa akin. Humingi sila ng tawad na nawala ang meal ticket nila. Ang kalinawan nito ay nagpapalaya, parang shedding ng isang bigat na dinala ko ng napakatagal. Nag-usap kami ng mas matagal. Si Aida ay nagbahagi ng kanyang mga plano na magtanim ng mga roses sa garden niya. Ang enthusiasm niya ay humihila sa akin sa sandali. Dapat tulungan mo, sabi niya. Ang mga mata niya ay kumikinang. Get your hands dirty. Mabuti yan para sa kaluluwa. Siguro, sabi ko, na nangangahulugang ito. Sa unang pagkakataon sa taon, naramdaman ko na mayroon akong espasyo para huminga, para pumili ng sarili kong landas. Bumalik sa bahay, ang kusina ay mainit, ang hangin ay puno ng matamis na amoy ng mansanas at cinnamon. Nagpasya akong mag-bake ng pie, isang bagay na hindi ko nagawa sa taon. Ang dough ay rolled out sa counter.
Ang mga mansanas ay sliced at spiced. Ang katas nito ay nakadikit sa mga daliri ko. Nagtrabaho ako ng mabagal, deliberately. Ang ritmo ay nakapapawi. Naalala ko ang pag-bake para kay Luigi noong bata pa siya. Ang mga mata niya ay malawak habang sumusubok siya ng feeling. Ang alaala ay hindi na masakit. Ito ay isang katotohanan lang, isang piraso ng isang buhay na iniwan ko. Ang front door ay umaalingaw-ngaw na bukas at pumasok si Aida, isang maliit na bouquet ng daisies sa kamay niya. Para sa garden ko, sabi niya. Inilagay ang mga ito sa isang base sa mesa. Akala ko sisiglahin nila ang lugar. Ginagawa nila, sabi ko, idinulas ang pie sa oven. Ang kusina ay kumikinang. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa bukas na pinto, catching ang mga petals sa isang malambot na halo. Umupo si Aida sa mesa. Ang presensya niya ay madali, pamilyar. Dapat mag-dinner tayo sa lalong madaling panahon, sabi niya. Ikaw, ako, siguro ilang kapitbahay. Break-in ang bagong kabanata na to, di ba? Ngumiti ako, pinupunasan ang mga kamay ko sa isang tuwalya. Gusto ko yan. Sumandal siya. Ang mga daliri niya ay tracing ang gilid ng vase. Magiging okay ka, Roberto. Mas mahusay kaysa sa okay. Tumango ako, ang mga salita ay lumubog. Ang oven ay umugong. Ang pie ay nagbe-bake. Ang init nito ay pumuno sa silid. Naalala ko sina Luigi at Pia sa labas. Nagkakagulo para magtayo ulit nang wala ako. Hindi ko sila hinilingan ng pinsala, distance lang. Ang bahay na ito, ang buhay na ito, ay akin ulit. At sa unang pagkakataon sa taon, naramdaman ko na ako ay home. Ang sikat ng araw ay lumipat, naliligo ang kusina sa ginto. Nakatayo ako sa tabi ng counter, ang mga daisies ay maliwanag laban sa kahoy, at hinayaan ang sandali na hawakan ako. Anuman ang dumating, handa ako. Kung gusto mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression ng kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Nung nakita ko si Aida na may dala pang daisies, nakangiti ako. Wala nang pait. Ang amoy ng apple pie sa kusina. Ito ang tunay na bahay ko. Tahimik, payapa. Naalala ko ang huling voicemail ni Luigi. Tay, bigyan mo kami ng chance. At si Pia, ang boses niya ay kunwari nagmamakaawa. Hindi na ako naniwala. Hindi na. Alam kong nagkakagulo sila ngayon, doon sa labas. Nag-iipon ng galit. Pero wala akong regret. Naglaban ako. Nanalo ako. Ito ang buhay ko ulit. Kung nagustuhan ninyo ang laban ko, please mag-like, subscribe sa channel, at share nyo. Sa next episode, magsisimula ang bagong buhay ko. Click nyo lang ang box sa kaliwa. Salamat po.